Purihin ng Panginoon, pagpalain nawa ang bawat isa sa atin habang tayo po ay nakipag-isa sa mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito. At last week, ang ating pong pinag-uusapan ay ang susi ng tagumpay na kung saan nakapaloob doon yung pag-iingat natin sa identity natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po ay tutungo po tayo sa ikalawang bahagi ng susi ng katagumpayan. Ito po ay para sa pangkalahatan ng iglesia, ng church. Last week po ang pinag-aaralan natin ay para po sa individual na mananampalataya. Ngayon po ay para po ito sa kabuuan ng iglesia, ng church, kung paano ito pinalago ng ating Panginoon. At sa banal na kasulatan ay ating pong babasahin muna dito. Ito po ay nagagaling sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 2, verse 42 hanggang 47. Subalit para makita natin ang ilang background dito kung bakit ito naisulat sa Aklat ng Mga Gawa, ay babasahin ko po ang simula sa verse 37. Sundan niyo po ako sa ating pagbabasa, at kung meron din po kayong mga Biblia, pakibuksan niyo po at masundan niyo po ako sa ating pong babasahin sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 2, verse 37 po ang aking babasahin hanggang 47. So ito po ang nakasaad. Acts chapter 2, 37 hanggang sa mga sumusunod. Sabi po dito, "Now when they heard this, they were cut to the heart, and said to Peter and the rest of the apostles, 'Brothers, what shall we do?' And Peter said to them, 'Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit, for the promise is for you, and for your children, and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to himself.' And with many other words, he bore witness and continued to exhort them, saying, 'Save yourselves from this corrupt generation.' So those who received his word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls." Verse 42 hanggang 47, sabi dito, "And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all, as any had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number, day by day, those who were being saved." Purihin ng Panginoon sa pagkabasa. Andito po tayo sa Aklat ng Mga Gawa. Ating pong muli pag-uusapan natin itong paano magkaroon ng katagumpayan ang isang iglesia sa pamamagitan ng pagpapalago ng Diyos sa kanyang katawan, sa kanyang kawan. At ang bawat isa sa atin ay bahagi po ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang napakamahalaga po dito makita natin yung itinuturo ng banal na kasulatan ay yung ating pong participation bilang bahagi ng katawan ng ating Panginoon. So makikita natin, ang banal na kasulatan ay isinusulat para sa pagkatuto ng mga mananampalataya. Nasa banal na kasulatan po ang pattern kung paano palaguin ng Diyos ang kanyang sarili, ano ang atin pong mga dapat gawin sa pagtugon sa ating Panginoong Diyos. At bilang iglesia ng ating Panginoon, napakamahalaga na titingnan nating maigi ano ba ang itinuturo ng banal na kasulatan para sa katagumpayan at paglago ng kanyang iglesia, ng kanyang kawan. So napakamahalaga po na tayo po ay magkakaisa na ang layunin ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo ay upang sumigla at lumago.
So dito po ay ating pong matututunan dito, ano ba ang mga bagay na pwede nating gawing tingnan dito sa banal na kasulatan para po sa kasalukuyang iglesia ng ating Panginoon na kung saan tayo naman po ay naging kabilang nito. Okay? So pag-aaralan po natin ito ngayon, katagumpayan ng kabuuan ng iglesia dahil ang church growth po ay nagsisimula. Ang paglago ng iglesia ay nagsisimula sa paglago ng bawat individual na mananampalataya. Kaya last week ay napakamahalaga po yung identity in Christ na ating pong pinag-aaralan. So andito po tayo ngayon sa Aklat ng Mga Gawa. So we are in the book of Acts, immediately following Pentecost. So nagkakaroon po ng, kanina po binasa natin yung background, sinabi ni Peter sa kanila na sa Jerusalem na ang Kristong kanilang pong pinapapako ay ito po yung Kristong magbibigay sa kanila ng kaligtasan. At pagkatapos na ituro nasabihin ni Pedro yon, ay talagang nasaktan ang kanilang mga damdamin. Ito pong they were cut to the heart. Ibig sabihin, merong kasamang pagsisisi kung bakit nila ipinapapako ang ating Panginoon. Subalit, ito po ang nangyayari. Ang bawat isa sa kanila ay tumanggap. Nagkaroon ng mahigit kumulang 3,000 kaluluwa ang naidadagdag sa kanila. So nung pagkakataon na yon, hindi lamang sila 3,000 dahil yung 3,000 ay idinadagdag ng Diyos sa kanila. So dito po ating makikita pagdating sa verse 42 at hanggang verse 47, ito po yung isang napakamagandang halimbawa na ating pong titingnan para sa kasalukuyang iglesia ang ating kinabibilangan kung ano po ang dapat nating gawin dahil ang bawat isa sa atin ay naghahangad ng paglago ng church. So titingnan natin dito ang sa book chapter 2 verse 41, isang talata na ating pong titingnan dito na sinasabi, "Then they that gladly received his word were baptized. And the same day, they were added unto them about 3,000 souls." So makikita natin at this moment ay sanggol pa lamang ang iglesia. Sa kabila ng pagiging sanggol nito ay nagiging pure naman ang iglesia. No? Although the church was very young, the church was also very pure. Dahil sa kanila pong mga ginagawang pagsunod sa mga aral ng mga apostol sa kanila. So makikita natin ang kasamaan ng at karumihan ng mga tao sa Judea at sa Jerusalem ay hindi nakaka-impluwensya sa mga taong tumanggap nung panahon na yon. No? Ang kultura ng Judea at Jerusalem ay hindi pa naka-impluwensya sa kanila. So tandaan natin to, hindi pa naka-impluwensya. So, ibig sabihin, kinalaunan, ang iglesia ay nagkaroon din ng mga pagkukulang. At sabi nga ng binanggit ko kanina, ang banal na kasulatan ay isinusulat para sa ikatuto ng iglesia ng Panginoon sa ating kapanahunan ngayon. Kaya titingnan natin maigi, pag-aaralan natin maigi, nang sa ganun ay hindi na maulit itong mga pangyayari at ang ating pong tutularan ay yung mismong nangyayari at ginawa ng Diyos sa naunang iglesia. Doon matutuklasan natin bakit pinalago ng ating Panginoon yon, ano ba ang naging katugunan, ano ba ang responsibilidad ng isang church sa harapan ng ating Panginoon. So dito makikita natin, no? So natatag ang church sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Tandaan po natin yan. Ang bawat isa sa atin ay nagpapagamit lamang sa ating Panginoon. Tayo ay mga servants sa ating Panginoon at ang nagpapalago ng kanyang iglesia ay siya mismo at hindi ang tao. Kaya napakarami ang naidadagdag na kaluluwa sa kanyang iglesia. So, sabi ko nga kanina, nakakalulungkot lamang isipin na habang tumatagal ang iglesia ay hindi na ganun kasigasig ang mga sumusunod na mga churches katulad ng nung una. No?
sa Jerusalem. Halimbawa lamang po ng mga problema sa church na binabanggit ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Korinto, una at ikalawang Korinto, no, may mga sitwasyon na mga iba't ibang problema sa iglesia doon na kapag pinag-aaralan natin yun ay matututo tayo at maiwasan nating maulit sa ating kapanahunan ang ganung mga sitwasyon. Kaya nga din pagdating doon sa aklat ng Revelation chapter 2 ay kanyang sinabi sa kanyang anghel, no, na sa bawat anghel na iglesia na ito ang sasabihin sa bawat iglesia. Dahil kung minsan hindi na nagiging ganun kasigasig ang church kaya pinapaalalahanan ng ating Panginoong Diyos. Tayo ngayon mga kapatid, bilang iglesia ng ating Panginoon, ay kailangan din nating tangkilikin, tingnang maigi. Ano ba ang ginawa ng Diyos sa naunang iglesia? At ano ba ang naging katugunan ng naunang church sa harapan ng ating Panginoon kung bakit ito pinalalago ng ating Diyos? So, una nating titingnan dito kasi kailangan nating i-pattern yung ating mga buhay, yung ating mga ginagawa at yung pong bilang iglesia ng ating Panginoon, i-pattern natin doon sa model ng church na itinuturo sa atin ng ating Diyos. Dito nga sa aklat ng Acts. No? Una nating matututunan dito para po sa katagumpayan ng iglesia ang kinabibilangan natin at sa paglago nito. Una, yung commitment. Tandaan po natin yung salitang commitment. Commitment saan? Sa verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. May commitment sila doon sa salita ng Diyos na itinuturo ng mga apostol sa kanila. No? Nagkakaroon ang kabuuan ng church ng commitment dito. At alam nyo, napakaganda sa Tagalog kasi, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo. Ibig sabihin, pinanghahawakan, sinasampalatayanan nila ang salita ng Diyos, pinanghahawakan nila ito na isa sa buhay. Ito yung matibay na turo na ng mga apostol na pinanghahawakan ng mga tumanggap. So, immediately, nagkakaroon ng kasunod dito yung mga miraculous birth of the church. No? Merong iba't iba pang mga naitatag ng mga iglesia noong kanilang kapanahunan. At makikita natin dito, we find they have come together in steadfast commitment to the apostles' doctrine. So, napakamahalaga po yan na araw-araw, yung pong salita ng Diyos na atin pong natututunan, kinakailangan nating sampalatayanan at ilagay sa ating mga sarili. Yun po yung ating nakikita ditong commitment ng naunang iglesia. Tayo bilang kabuuan ng iglesia, so ang tinutukoy po dito yung pong doctrine dito ay yung pong mga itinuturo at mga preachings ng mga apostles na salita ng ating Panginoon. So yung pong mga unang tao na nakarinig doon sa Jerusalem at mga taga-Judea ay tinanggap nila ito. Pinanghahawakan nila, pinanghahawakan ng kabuuan ng church ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Ang kahalagahan din naman ng salita ng Diyos ay atin ang napag-aaralan yan noong mga nakaraang linggo. Kaya ngayon, ang ating pag-aaralan, ang kabuuang buhay naman ng iglesia. So ito, hindi po ito pang individual lamang, kundi ang commitment to the doctrine o to the teaching ay kinakailangang panghawakan ito ng bawat isa sa atin bilang bahagi ng iglesia. Okay? Katulad nila, pinanghahawakan nila ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Ito ay tinuturing na nagiging priority sa kanilang mga buhay na ito. Kaya nagkaroon sila ng commitment sa salita. Okay? At kailangan din nating patuloy na bantayan ang ating mga commitment sa salita ng ating Panginoon. At huwag kailanmang hayaang mapalitan ang kahalagahan nito ng iba pang mga bagay sa ating mga buhay. Diba? So John 8:31, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, if you continue in my word, then you are my disciples indeed. Kapag ang bawat isa sa atin, pinanghahawakan natin ang kanyang salita, doon, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ito yung patunay na tayo nga ay tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So tandaan natin to,
napakapangkaraniwang salita ito na ating pong naririnig, commitment to the Word of God. Yan ang ating matutunan sa unang iglesia. At yan ay isang sangkap na nakikita ng Diyos kung bakit sila po ay lumago, sila po ay nagtatagumpay. Ikalawa, commitment pa rin. Commitment sa fellowship. Commitment to fellowship. Verse 42 pa rin. At sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. So, meron silang commitment sa fellowship. So, following their commitment to sound doctrine, makikita natin na sila ay nagiging masigasig sa pagdalo sa pagkakatipon. So, sa ating pong kalagayan ngayon, ang pagkakatipon din na ating pong ginagawa sa kasalukuyan ay virtual na ganito. No? At mahalaga din naman kahit hindi tayo nagkita-kita ng personal, kahit sa online lamang mga kapatid ay nandun tayo. Nakikipag-isa tayo sa pagsamba, nakikipag-isa tayo sa ating mga handog, nakikipag-isa tayo sa pagluwalhati sa ating Panginoon, nakikipag-isa tayo sa sama-sama ng katulad nito. So isang bagay na ating makikita doon ay yung kahalagahan ng pagsama-sama ng mga mananampalataya, unang kabuuan ng iglesia ng ating Panginoon. So, ang fellowship po kasi, kay virtual man yan o personal, ay nangangailangan po yan ng participation bilang isang iglesia, bilang bahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang gusto pong itinutukoy dito ay yung dalawang salita. Una, partnership and sharing. No? Tayo po ay partners sa paglilingkod at ibinabahagi din natin ang ating mga sarili, ating panahon, ang ating kalakasan para ipupulo natin sa kabuuan ng iglesia nang sa ganun magiging matatag ang iglesia kapag nagsama-sama. So, tingnan natin, mahirap pong lumago na mag-isa. Dapat kinakailang sama-sama. Di po ba? Alam naman ang karamihan na kapag sama-sama, malakas, madaling maisa sa katuparan ang mga dapat na gawin. At ito yung ating pong natututunan sa naunang iglesia. At napakamahalaga na wag nating isantabi itong mga panimulang aral na katulad ng ganito. Dahil ito ang pundasyon, ito ay matatag na pundasyon para sa isang matibay na magiging kinabukasan ng church. Commitment sa fellowship. Katulad nito, kahit na tayo po ay nasa online lamang ang ating pong gathering, ay napakamahalaga, nagsama-sama pa rin po. At alam nyo ba, kapag nakikita natin maraming mga kapatiran na nakikipag-participate sa ganitong gawain, napakalaki ng encouragement na nagagawa nito sa bawat isa sa atin. At kung malaking encouragement ang naiaambag nito, magiging matibay ang bawat isa. So, commitment sa salita ng Diyos, commitment sa fellowship. Kapag merong, tawag dito, kapag hindi nagsama-sama, magiging mahina. Kapag merong division, ang isang church, actually, kapag merong mga pangkat-pangkat ang iglesia, ay ano po yan, nagkukulang po yan sa tinatawag na genuine fellowship. At kapag ganyan ang sitwasyon, yan ay vulnerable yan. Vulnerable po yan sa atake ng kaaway. No? Dahil ang hindi pagkikipag-isa ang hindi sumasama sa mga fellowship at sa mga gathering, kahit na mga katulad nito, kung minsan nagpapahina yan ng pananampalataya. At alam naman natin na ang ating kaaway ay laging sumisilip sa mga Kristiyano kung sino yung mga humihina ang pananampalataya. Kaya nga pinapaalalahanan tayo na dito sa aklat ng Hebreo, chapter 10,
Basahin natin ang 24 hanggang 25 kasi kung minsan ang ating pong nakakabisado ay yung verse 25 lamang. Pero kung ating titingnan, verse 24 hanggang 25, sabi ito, and let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Sikapin daw po nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. At pagkatapos ng verse 25, huwag nating pababayaan ang mga pagkakatipo natin gaya ng nakaugalian ng ilan. So ibig sabihin, nung isinusulat itong talatang ito sa aklat ng Hebreo, meron ng mga karanasan din ang iglesia na mga Kristiyanong kung minsan nagiging tutulog-tulog sa kanila pong gawain. Kaya na isusulat ito. So, hindi naman yan isinusulat ng ganyan kung wala itong magiging gamit sa atin. Ito nga ay isang paalala sa bawat isa sa atin na huwag nating pabayaan ang pagkakatipo natin gaya ng inaasal ng ilan nung kapanahunan nila. Ano daw po ang dapat nating gawin? Sa halip ay palakasin natin ang loob ng bawat isa. So, encouragement po. Tingnan natin maigi kung ano po ang magagawa natin para magkaroon tayo ng encouragement sa kabuuan ng iglesia at sa bawat isang mga kapatiran. So yun yung ating natawag kayo na partnership and sharing doon sa nakasama doon po sa fellowship na ito. So napakamahalaga na meron tayong commitment sa ganitong mga gawain. Okay? Alam natin dapat kung ano ba dapat ang nagiging layunin natin. Bakit kailangan nating makipag-isa sa fellowship? Bakit kailangan nating may pag-isa, magkaroon ng commitment sa salita ng ating Panginoon? Bakit kailangan nating magkaroon ng commitment sa fellowship? Dapat alam natin kung ano po ang layunin niya. Okay? Ikatlo, verse 42 pa rin, ang kasunod dito ay yung commitment sa panalangin. Di ba napaka-basic po? At sabi natin kanina, ang mga pangunahing bagay, necessary po, mga kapatid, ang commitment sa panalangin. Ang commitment po sa panalangin ay nagbibigay sa atin ng paglago. Paglago sa individual na buhay natin at pagiging matibay ng kabuuan ng iglesia ng ating Panginoon. So, commitment to prayer. Dahil sa panalangin, mga kapatid, doon tayo magkakaroon ng kapayapaan sa ating Panginoon. Sa panalangin, mga kapatid, nagpapahiwatig yan na meron tayong relasyon sa ating Panginoong Kristo. Dahil kapag meron tayong relasyon kahit sa isang tao, makikita natin na meron tayong malalim na relasyon dahil palagi natin siyang kausap. So, ganoon din po sa ating Panginoon. Napakamahalaga po ang pagkikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Sabi nga dito, the church possessed, yung time na yun, no? Dito sa aklat ng mga gawa. The church possessed a strong commitment to prayer, being confident of the power available through earnest prayer. They well understood the necessity of these essential elements. So ito yung pangunahing elemento, mga kapatid, na magiging dahilan kung bakit magiging matibay tayo bilang iglesia ng ating Panginoon. Ito yung nagpapatibay sa bawat isa. Yung ating pong kaugnayan sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kailangan nating tularan at magkaroon ng determinasyon, tularan natin ang church noon. Dahil, sabi ko nga kanina, kaya ipinasusulat itong sitwasyon at pangyayari sa aklat ng mga gawa na ito para ito sa ikatututo ng church sa kasalukuyan. Na dapat dito sila nakatuon kung paano nilang gagawin, kung paano nila tutularan para sa katagumpayan o sa success ng church na kinabibilangan nila. At kapag nagkakaroon ng successful ang isang church, kapag successful ang isang church, may bahagi ka roon. Dahil ikaw ay bahagi ng katawan ng ating Panginoong Kristo.
Sabi nga dito, kailangan natin ang panalangin. May kiusap sa Diyos na kumilos nawa ang kanyang presensya at kapangyarihan sa atin. Baguhin nawa ng ating Panginoong Diyos ang ating mga buhay para sa kanyang kaluwalhatian. Diba? Kapag tayo po ay merong new life in Christ, ang Diyos po ang naluwalhati doon. Hindi po tayo dahil hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili. Sabi nga sa Romans 8:26, tingnan natin to, the Spirit helps us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu. May hina tayo. Hindi natin alam kung ano yung dapat nating ipanalangin, pero kapag kami kaugnayan tayo sa ating Panginoong Jesucristo, makikita natin ang tunay nating pangangailangan at ito ang ating sasabihin sa ating Panginoong Diyos. At ito ay diringgin ng ating Panginoon. Ang pinakamalakas na kasangkapan natin ay ang panalangin. Kaya nga, hindi lamang basta panalangin, dapat mayroon tayong commitment na magkaroon tayo palagi ng communication sa ating Panginoong Diyos kay Kristo Jesus. So, ang bawat po ipinanganak ng muli ay merong access. So, tandaan po natin yan. Ang bawat Kristiyano po ay meron ng access doon sa trono ng biyaya ng ating Panginoon. So, tandaan natin to. Ephesians chapter 2, verse 18. Through Him, sa pamamagitan daw po ng ating Panginoon Jesucristo, we both have access in one Spirit to the Father. Tandaan natin yan. Napakamahalaga ang panalangin. Simula nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo ay meron na tayong access sa ating Panginoong Diyos. Kinakailangan nating gamitin ito. Huwag nating hayaang maputol po ang atin pong pag-ugnayan sa Kanya. Ang ating Panginoon ay nakaupo sa kanang luklukan ng Ama. Alam ba natin yan? Ng ating Panginoong Jesucristo ay nakaupo sa kanang luklukan ng Ama. At dahil sa ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, ang bawat nating sasabihin sa panalangin ay nakakarating sa Diyos dahil nariyan ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang magpaparating nito. Diba? Meron tayong pribilehiyo na ipaalam sa ating Panginoong Diyos ang ating mga kahilingan. Nakahanda ang ating Panginoong Jesucristo na tulungan tayo sa bawat pangailangan, maiging yung mga pasanin natin. All we have to do ay kailangan nating maging priority at magkaroon tayo ng confident at maliban dyan, consistent na buhay panalangin. Panalangin din natin yung mga kapatid natin. Yung mga leader natin, kailangan din nating mga leaders ng church, kailangan din panalangin. Ilan po ba sa atin ang nanalangin? Ilan po ba sa atin ang gusto lamang tagahingi lamang siya ng panalangin? Ibig sabihin, tagabigay lamang siya ng panalangin. Kung minsan mayroong mga churches na gusto nila sila lang ang ipapanalangin. Hindi nila alam na ang buhay panalangin ay isang pangunahing bagay na nilalaman ng buhay Kristiyano, ng prayer life. At kaya tayo ipinapaalam natin sa iba yung ating mga pangailangan sa panalangin para magkaroon tayo ng pagkakaisa sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Hindi natin ito ipinapaalam sa iba, yung ating pong prayer concern, at pagkatapos tayo mismo ay hindi na nalangin. Bilang isang church, dapat nagkakaisa tayo, sabay-sabay nating idinudulog ito sa ating Panginoong Diyos. Dahil isang iglesia tayo, iisang katawan tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tinutukoy ditong commitment sa panalangin ay hindi lamang isang individual, hindi lamang ilan, kundi buong iglesia. At yan ang nangyayari sa unang church na nakatala dito sa aklat ng mga gawa na ating binasa. No? Sabi natin kanina, meron tayong pribilehiyo. Ano ang dapat nating gawin? Magiging priority natin ang buhay panalangin. Panalangin natin ang ating mga kapatid, ang ating mga leaders sa iglesia. Si Pablo mayroong iniwan kay Timothy sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 4.
Sabi ni Paul, first of all, then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all people, for kings, and for all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. This is good, and it is pleasing in the sight of God our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Napaka-mahalaga na matutunan nating ipanalangin ang iba. Ipanalangin kung ilapit sa Panginoon kung ano ang nakikita nating pangangailangan ng iba. No? Pinapansin natin, kinakamusta natin ang kanilang mga kalagayan. Tinitingnan natin. Ngayon po madaling makita. Kahit na hindi tayo nagkikita-kita sa ating kapanahunan ngayon ng personal, madali pong ma-discern kung minsan kung may problema o wala ang isang kapatid. Dahil kung minsan, makikita natin ito kung paano niya ito inilalabas sa kanyang Facebook account, sa iba pang mga account na meron siya. Ano? Dito sa ating kapanahonan, madali po makita yan. So, kamustahin natin sila kapag meron tayong napapansin o naramdaman sa kanila at nakikita na sila ay may mga problema. Nang sa gayon, kasama tayo sa kanilang panalangin sa ating Panginoon at maipagpipray din natin yung ibang mga kapatiran natin. Maisama natin sa ating personal quiet time. Okay? Napakamahalaga po. So, ipag-pray natin yung mga nagkakaroon ng problema. Sa panahon ngayon, maraming nawalan ng trabaho. Panalangin natin sila. Mga kapatiran natin, kamusta na kaya sila? Kamusta na kaya ang kanilang mga businesses? Di ba? Yung kanilang mga pinagkakakitaan. Kamusta na kaya ngayon? Kapag nakikita natin na meron silang pangangailangan, huwag natin silang kalimutang ipanalangin. Alalahanin natin sila palagi sa kanilang kalagayan. Kinakailangang meron tayong bahagi na pasanin ang kanilang mga suliranin sa panalangin. Panalangin natin sila. Tingnan natin ang ating pong kalagayan niya. Ganyan ang ginawa ng naunang iglesia. Ganyan ang nangyayari kung ating pong titingnan ang kabuuan ng chapter 2 ng Acts, no? Sa pasimula ng church ng ating Panginoong Kristo. Nagkakaroon sila ng desire, priority sa kanila ang panalangin. Maganda ang kanila pong prayer life, no? Ano pa? Ipanalangin natin yung mga kapitbahay nating hindi pa tumanggap sa ating Panginoon. Ipanalangin natin yung mga mismo yung church natin. Nanawa ang church natin ay magiging gospel-centered church. Dahil yan ang tunay na lagay nung naunang iglesia. Walang ipinangaral na sariling prinsipyo ng tao. Ang ipinangaral ay ang salita ng Diyos lamang. Kung minsan masakit pakinggan. Pero, siyempre, yun ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ipanalangin natin yung pong mga kapatid na nasa ibang bansa. Ipanalangin natin yung mga kapatid na dating sumusuporta sa inyo. Ngayon, hindi natin alam kung anong nangyayari sa kanila. Kailangan natin silang alalahanin palagi sa ating Panginoon. So yan ang sitwasyon ng naunang church. Meron silang, una sa lahat, yung pag-iibigan sa bawat isa. Nagkakaisa sila na mag-iibigan sa bawat isa. Okay? Ephesians chapter 6 verse 18. Sabi ito, praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. So, ibig sabihin dito, kung meron tayong unang alalahanin sa ating pong panalangin, alalahanin natin yung ating mga kapatid. Kamusta na kaya sila ngayon?
kung tayo na binuhay ngayon ng ating Panginoon, binigyan tayo ng provision ni Lord ngayon sa kanyang kapamaraanan, kamusta yung iba nating mga kapatid? Kailangan nating silang ilapit din sa ating Panginoon. Nang sa ganon, ay dumaloy din sa kanila ang biyaya na nanggagaling sa ating Panginoon para sila'y patuloy na patatagin ng ating Panginoong Jesucristo sa pagharap ng kasalukuyang sitwasyon na meron tayo ngayon. At lahat ng mga bagay at kapamaraanan na yan para sa katatagan ng iglesia ay makikita natin sa naunang iglesia na nakatala sa Book of Acts. Diba? May pangako ang ating Panginoong Jesucristo. No? Sa chapter 15 ng John, verse 7. Kung meron kayong mga Biblia, tingnan niyo po. Kung meron kayong Android Bible, no? John 15:7, sabi ni Lord, "If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you." Yan ang pangako ng ating Panginoon. Ano man ang ating hilingin, ipagkaloob ng Diyos sa atin. Yung nga lang, huwag natin kalimutan yung una niyang binanggit. If you abide in me. Kinakailangan meron din tayong paikipag-fellowship sa ating Panginoong Jesucristo. At ano pa? Panghawakan ang kanyang salita na sinasabi niya. At kung nasa ganyong kalagayan tayo, ang sabi ni Lord, ask whatever you wish, and it will be done for you. Jeremiah, sa Old Testament, alam ko maraming mga nagkakabisado nito. Memory verse nila, Jeremiah 33:3. No? Call to me, and I will answer you, sabi ng Diyos, and will tell you the great and hidden things that you have not known. Marami tayong mga iniisip na kung minsan nakakagulo sa ating mga buhay na sinasabi pa nga ng ilan kung minsan hindi na nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Hindi nila alam kung saan sila magsisimula. Pero ang invitasyon sa ng ating Diyos sa bawat isa sa atin, sa pamamagitan ni Propeta Jeremiah, ito ang invitasyon ng ating Diyos kay Jeremiah. At pwede rin niyang gawin sa atin, pangyayarihin sa ating mga buhay. Ang sabi ng Diyos, call to me and I will answer you. Kailangan lang ng makipag-ugnayan tayo. Kailangan lamang magkaroon tayo ng commitment sa pakikipag-communicate natin sa ating Panginoon. Prayer, ika nga. 1 Thessalonians chapter 5 verse 7, pinapaalala ni Paul sa bawat isa sa atin sa buong iglesia na kinakailangan tayong makipag-usap sa ating Panginoong Diyos ng walang patid. Sabi nga ng ilan, pray without ceasing. Ito yung mga pangkaraniwang salita na ating pong naririnig at yan po ay biblical at instruction po yan ni Apostol Pablo sa iglesia ng Thessalonica. At ang ating Panginoong Jesucristo, siyempre kung ating babalikan yung kanyang mga sinasabi sa aklat ng Mateo, chapter 6, verse 6. Paano daw po pagka tayo po ay mananalangin? Pag nananalangin tayo, kinakailangan may focus. Alam niyo, hindi po literal itong sinasabi ng ating Panginoon na go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. Hindi po literal na wala tayong ibang lugar na pwedeng mag-pray kundi sa loob ng kwarto lamang at isasarado ito. Ang gusto lamang po ng ating Panginoon ay may focus tayo sa ating pong pakikipag-ugnayan sa Kanya. No? Walang anumang, hindi tayo double-minded, walang disturbance sa ating pong mga puso kapag tayo po ay nakipag-ugnayan sa Kanya. Matthew 6 verse 7, yung kasunod nun. And when you pray, do not heap empty praises as the Gentiles do. So ayaw ng Panginoon ng marami kang mga sinasabi. Maraming mga bulaklak sa dila na akala mo nang uuto na sa ating Panginoon. Ayaw po niya doon. Huwag daw po tayong katulad ng mga ginagawa ng hintil sa kanyang kapanahunan na sinasabi na inaakala nila na sa dinami-dami ng kanilang mga binabanggit ay doon sila diringgin ng ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, verse 7 ng chapter 6, ayaw niya ng ganyan. Okay? At napakamahalaga dito,
kapag tayo po ay naipag-ugnayan sa ating Panginoon. James chapter 5 verse 16, napaka mahalaga po nito. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Sa ibang salin yan, the prayer of the righteous is effective. At sabi naman ng ilan, wala namang righteous sa atin. Totoo naman yan. Pero alam niyo mga kapatid, i-claim mo na simula nung tinanggap mo si Kristo, ikaw ay itinuring ng righteous ng ating Panginoong Diyos. Kaya naging malungkot ang buhay ng ilang mga Kristiyano kung minsan dahil hindi nila alam na ganun ang kalalagayan ng isang mananampalataya. Kapag ikaw ay may relasyon sa ating Panginoong Kristo, ikaw ay tinuring ng matuwid ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga may access ka na sa Kanya dahil kay Kristo. Ang ibig lamang sabihin ng aklat ng James chapter 5 verse 16, kinakailangan naging best friend natin ang ating Panginoong Kristo. Okay? At kapag kaganyan ang ating pong relasyon sa ating Panginoong Kristo, matuwid ang tingin sa iyo ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang Diyos, pag tumingin, hindi yan katulad sa paningin ng tao na maraming judgments na ginagawa sa isipan pa lang kahit hindi nagsasalita. Ang Diyos hindi po ganyan. Okay? So, napakamahalaga, commitment sa panalangin. At sabi nga sa aklat ng Psalms 34 verse 17, alam niyo kapag ang isang Kristiyano ay umiiyak at humihingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos, ang sabi dito sa Psalm 34 verse 17, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. May solusyon na ipapadala si Lord sa bawat isa sa atin kapag tayo po ay may relasyon sa ating Panginoong Kristo at nang hihingi tayo ng tulong sa ating pong kasalukuyang kalagayan. Okay? Pang-apat, commitment lalong higit sa ating Panginoong Kristo. Verse 43 na po ito ng Acts chapter 2. Nang sabi ito, and came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. Maraming himala sa Tagalog at kamanghamanghang ginawa ang Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. Kaya namuhay ang mga tao ng may paggalang at takot sa Diyos. Okay? Napakaganda. Namuhay ang mga taong tumanggap na may paggalang at takot sa Diyos. Napakamahalaga po na tularan natin ang ganito pong kalalagayan ng naunang iglesia. Magkaroon tayo ng takot, magkaroon tayo ng paggalang, reverence sa ating Panginoong Diyos. Ang salitang revere ay ginagamit lamang yan sa ating Panginoong Diyos. Siya lamang ang may karapatang umangkin yan. Hindi po tao. No? Paggalang at takot sa ating Panginoon. Mahalagang panghawakan natin yan. Yan ang isang sangkap para sa ikalalago ng church na kinabibilangan natin. At tinuturuan tayo ng banal na kasulatan sa pamamagitan ng sitwasyon na mga pangyayari ng naunang iglesia. Kaya ngayon nilathala para magsisilbing magandang halimbawa sa ating kapanahonan ngayon. Di ba? Kaya ang nangyayari, may commitment sila sa ating Panginoon, tuloy-tuloy ang pagbabago ng kanilang mga buhay. Ika nga, completely transformed in Christ. Lubusang nabago ang kanilang mga buhay. Namuhay sila araw-araw sa natawag na sa malalim pang Tagalog ay mapitagang takot sa Panginoon. At hindi lamang yon, nagsumikap silang tularan ang ating Panginoong Kristo. Di ba naririnig natin yun sa ating panahonan ngayon, yung salitang Christ-likeness. Biblical po yan. At isang kadahilanan para ang buhay mo ay magtagumpay. Isang kadahilanan para ang kabuuan ng church, pagka ang bawat isa na miyembro ng iglesia ay may commitment sa ating Panginoong Kristo, walang duda, lalago at palalaguin ng Diyos ang iglesia ang kinabibilangan ng bawat isa sa atin. Okay? So, ang aspeto na ito ng Kristiyano ay
kung minsan nawawala na ito sa kapanahunan natin. No? Yung nagkaroon ng malagong pananampalataya, na bago ang buhay. Kung minsan sa ating kapanahunan ay hindi ito masyadong pinapansin ng mga Kristiyano. Kaya hindi rin nila napapansin na nagiging dahilan sila para hindi lumago ang iglesia. So, alam niyo yung ganong mga sitwasyon. Huwag natin silang sisihin. Ang dapat natin gawin, paalalahanan natin sila. Kasi dalawa lang naman ang pwede nating kahinatnan. Palalaguin ng Diyos ang iglesia o hahayaan ng Diyos ang iglesia. Pabayaan ng Diyos ang church. Diba? Paano ba kumilos ang Diyos para sa iglesia? Kinakailangan may commitment ang bawat membro. Commitment sa Kanya, commitment sa panalangin, commitment sa bawat isa, sa mga kapatiran. Diba? Hindi nawawala po yun. Ngayon, kung kapag nawala po yung ating commitment sa ganung aspeto ng ating pong binanggit, hindi kikilos ang Diyos sa ating pong iglesia. Kaya kung minsan, hindi napapansin ng ilan na hindi nagpapabago sa ating Panginoon, isa pala sila sa nagiging dahilan kung bakit hindi lumalago ang church. So, yan po yung isang totoong kalalagayan ng church ngayon. Dahil kung minsan, hindi na tinitingnan pattern yung pong nagiging model church. So, ano ba ang kung minsan nagiging kalagayan ng mga taong walang commitment sa ating Panginoon? Minsan, wala nang pananabik yan sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sintomas, ano bang mga sintomas nung walang pananabik sa ating Panginoong Jesucristo? May pangkaraniwang sintomas sa church. No? Una na dyan yung late pumunta sa worship service, pagkatapos gustong umalis na maaga. Nagmamadaling umuwi, ika nga. Sa online worship service naman natin, paano kaya natin yan titingnan ng mga sintomas ng mga kapatid na hindi na nagkakaroon ng pananabik sa ating Panginoong Jesucristo? Unang-una, yung ating pong online worship service, kung minsan, sinasabi nilang hindi na sila muna makikiisa sa worship service natin online dahil meron silang inuunang pansariling lakad nila at kung anong oras sila makakauwi, saka lang nila babalikan dahil nandun naman yun, nakasave naman yun sa atin pong sa Facebook, you know. Kung minsan may mga ganong mga sintomas, pero hindi naman lahat ay huhusgahan natin na talagang hindi na tama yan dahil alam naman ng Diyos kung gaano ka-valid yung reason ng ating mga kapatid kung bakit nangyayari ang ganong sitwasyon. Pero kapag sinasadya talaga at wala nang pananabik sa ating Panginoong Jesucristo, yan ay sintomas din na nang kawalan ng fellowship, commitment sa ating Panginoon. Yan, sabi ng ilan, panonoorin na lang nila, babalikan na lang nila, bukas makalawa, o mamayang gabi pagka uwi nila, yung pong ating online worship service. So, hindi nagkakaroon ng pagkakaisa pa rin. Kahit nasa online worship tayo, meron pa rin, pwede pa rin mangyari na hindi tayo nagkakaisa. Pero ang isa sa survey na atin pong nakikita, mas marami pong mga taong naaabot sa pakikinig ng salita ng Panginoon dito sa online worship service na ito. Kaya ang ibig ko lamang pong sabihin, kahit sa ganitong sitwasyon ay may magandang kapamaraanan, kumikilos ng maigi ang ating Panginoong Diyos at nagbigay sa atin ng magandang kapamaraanan para tayo ay magiging kapakipakinabang ng higit sa lahat sa Kanya pong harapan. No? Ipapanalangin din po natin na matapos na po itong ating sitwasyon na ito ng ganito. Dahil wala pong kasing sarap sa ating pong pakiramdam kapag tayo po ay personal na nagsama-sama. So pinag-uusapan lamang po natin dito yung pong ating commitment sa ating Panginoong Jesucristo. Na kahit nasa ganito po tayong gawain, sitwasyon, ay meron pa rin pong pagkakaisa. Ngayong araw ng linggo, sama-sama tayo na sumamba. Sama-sama tayo na nalangin. Sama-sama tayo
online na nakikinig ng kanyang banal na salita. Commitment sa ating Panginoon. May paalala nga dyan, aklat ng Kawikaan, 16:3. Commit your work to the Lord and your plans will be established. Sa ibang term, will succeed. Commit your work to the Lord and your plans will be established. So kailangan nating mag-ukol ng panahon sa pakikipag-isa at sa pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon, sa Kanya at sa Kanyang salita. Okay? Ang katotohanan dyan, kikilos po ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa mga taong may takot sa Kanya. At mga taong nagpapasailalim sa ating Panginoon, no? Pamamahala ng Diyos sa Kanyang buhay. Meron pong pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos sa Kanyang buhay. Ang dapat lamang natin gawin, tinuturo din ng Lumang Tipan sa Kawikaan, Proverbs 5, chapter 3, verse 5 hanggang 8. Sabi ito, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your path. Ito din po ang talatang inilagay ko po dun sa karatula natin sa labas ng church. At sabi nga dito, kasunod dito, be not wise in your own eyes, fear the Lord, and turn away from evil. It will be healing to your flesh and refreshment to your bones. So, diba? Napakamahalaga na meron tayong commitment sa ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, dahil may commitment tayo, sinasampalatayan na natin, pinagkakatiwalaan natin. Diba? At ganyan ang kahalagahan po ng may commitment sa ating Panginoon. At sabi ni Jesus Christ, chapter 22 ng Matthew, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Yan ang instruction. Na kapag panghahawakan natin yan, faithful si Lord na palaguin niya ang ating mga buhay at magtatagumpay ang kanyang iglesia na ating kinabibilangan. Okay? So, panghuli, commitment sa pagkakaisa. Ibig sabihin, katapatan ito sa pagkakaisa ng bawat isa sa atin bilang iglesia. Verse 44 ng Acts chapter 2, and all that believed were together and had all things common. Nagkakaisa sa lahat ng bagay. Kung minsan imposible itong isipin. Pero kapag kauunahin natin yung ating relasyon o commitment sa ating Panginoong Jesucristo, hindi po imposible ito. Masaya tayo na nagkakaroon tayo ng katapatan sa pagkakaisa sa alinmang mga bagay na pinagkakasunduan sa church ng ating Panginoong Jesucristo. Kakasama-sama sila, nung ating binasa sa Acts chapter 2, kakasama-sama silang magkakasundo sa lahat ng bagay. Imposible ba ito? Hindi po ito imposible. Nagiging posible ito, nangyayari ito sa kanila dahil inuuna nila ang ating Panginoon dahil nagkakaroon ng totoong relasyon at totoong pagtanggap ang dating iglesia. Ganon din ang matututunan natin sa ating kapanahonan ngayon. Wala pong imposible mga kapatid na ang bawat isa sa atin ay magkakasundo sa lahat ng bagay. Hindi po imposible yan. Dahil kapag ang Diyos po ang siyang mangunguna sa atin, nagpapasailalim tayo sa pamamahala nito, lahat po ay may kaayusan. Pag may kaayusan, walang pangkat-pangkat sa iglesia o yung pagkakabahabahagi na tinutukoy ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, hindi mangyayari sa atin yan. So, anong ginawa ng naunang iglesia? Tinanggap nila ang isang pananampalataya. Ibig sabihin yung nagkaroon sila ng one faith, one vision. Magkasama silang tumayo, nagkakaisa sa ating Panginoong Jesucristo. So, alam nyo, meron din namang Christian na lumalago sa kanyang personal na pananampalataya. Kahit naroon siya sa isang church na magulo o may maraming mga problema. Yung alam, bihira lang po yung ganon. Dahil hindi po ka-encourage sa bawat kapatid na malimit nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng iglesia.
tingnan natin itong pattern na binibigay ng banal na kasulatan sa bawat isa sa atin. Kapag ito din ay atin pong titingnan maigi, marami tayong matututunan at makikita natin yung ating mga sarili mismo, kung ano yung ating mga pagkukulang, kung ano yung ating mga kamalian kung minsan, na ating pong pupunuan yung mga kakulangan na yun, na mga tamang bagay, at aayusin natin, itutuwid natin sa ating Panginoon yung mga bagay na alam natin hindi tama. So ito po ay para sa bawat isa sa atin. Ito po ay para sa pangkalahatang iglesia. So, nais ba nating maging matatag at maging masigla ang church na ating kinabibilangan? Alam niyo, yan po ang adhikain ng lahat, no? Magkakaroon ng matatag na church, masiglang church. Yan po ang gusto natin. Anong dapat natin gawin? Dapat tayong magkaisa. Napakanaisin natin ang pagiging isang tawag dito, mithiin natin na tayo palagi nagkakaisa. All things in common na. All things common. Sa lahat ng bagay, pinagkasunduan natin na maayos. At ituro natin yung mga bagay na hindi makabubuti. At pagkasunduan natin ng may kaayusan ang ilang mga bagay na ating makikitang makabubuti sa iglesia. Sa buhay ni Apostol Pablo, meron tayong matututunan sa kanya doon sa aklat ng Pilipos, sa Pilipos, no? Chapter 3, verse 14. Sabi ni Apostol Pablo doon, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba, kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo. Yan din ang ating matututunan sa ating mga buhay. Sa buhay natin sa mundong ito, para po tayong mga atleta na ang ini-aim natin ay yung reward. No? Sabi ni Apostol Pablo, nagpapatuloy siya hanggang sa makamtan niya ang gantimpala na walang iba kundi ang pagkatawag sa kanya ng Diyos para makapamuhay sa langit na bayan. So, commitment mga kapatid. Commitment to unity. Ito din ay hindi napapanatili ng church sa Korinto. Kaya nang sinabi ko sa inyo kanina. Hindi nila tinitingnan ang nakasulat sa aklat ng mga gawa. Kaya nauulit sa kanilang mga bagay, nagkakagulo ang church ng Korinto. Kung babasahin niyo ang 1 and 2 Corinthians, lahat ng mga problema ay naroon. Yung mga problemang karanasan natin sa church natin ngayon sa kasalukuyan, nandun yan sa Korinto. Yan, kung ating pinag-aaralan yan, hindi na dapat mauulit sa atin. Kung nagiging aware tayo doon sa model ng church na ibinibigay ng banal na kasulatan sa atin, hindi na mangyayari sa atin yan. Hindi na mauulit yung mga hidwaan. Kaya nga sabi ni Paul doon sa unang Korinto, chapter 1, verse 10, sabi niya sa mga kapatiran doon, I appeal to you brothers by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. Dapat nagkakaisa sa lahat ng bagay. Yun ang nangyayari sa unang iglesia na nakatala sa Acts chapter 2. Bilang isang church ng ating Panginoon Kristo, dapat handa din nating tanggapin anuman ang vision ng church at magkakaisa sa layunin nito. Alam naman natin kung anong napag-aaralan natin, layunin natin sa church. Alam ba natin yung vision natin sa church natin? Ang vision natin, hindi ko itinuturo sa inyo na magkaroon tayo ng vision ng mega church. Hindi po yun. Ang vision ng church na kinabibilangan natin ay magkaroon tayo ng spiritually growing church. Yan ang vision. Anong dapat gawin? May mga strategy na tinuturo ang nakasulatan sa atin. May mga strategy na pwede na ipinapakita ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin para natin magagawa yan. Dapat alam natin kung ano ang vision ng church at nagkakaisa tayo dito. Spiritually growing church. Ano ang strategy? Evangelism. Ano yun kapag ka-evangelism? Ano-anong mga bagay na papaloob sa evangelism? Sa atin, house church. Sa mga kapatiran sa loob ng iglesia, discipleship. Sa mga kabataan, ang dami nating pwedeng gawin. Kung tayo ay naipaglaro sa kanila, ang tawag doon, sports fellowship. So, ibig sabihin,
iba't ibang kapamaraanan na si Kristo ang mauuwian. Okay? Sa mga kabataan, mayroong pagdidisipulo, ang tawag dyan, youth life training. Paano execute ng iglesia yan? Sabi nga natin kanina, para doon sa spiritually growing church, na vision ng church, house church. Diba? 3 taon na nating pinag-uusapan ang house church. Pagkatapos ng pandemya na ito, mga kapatid, inaanyayahan ko kayo na buksan ang bawat tahanan natin para sa house church. Hindi lalago ang iglesia na ang bawat membro, ang tahanan ng mga membro ay walang gawain sa kanila pong sambahayan. Mahirap pong lumago yan. Ano yung ating pinag-uusapan noon? Making disciples that makes disciples. Doon lalago ang ating church spiritually. Paglilingkod sa ating Panginoon, sasamba sa ating Panginoon ng sama-sama. So sa fellowship, mayroong paglago at pagpapala, mga kapatid. 1 Peter 3:8, sabi ni Peter dito, all of you have unity in mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind. So pagkanaisin natin ang mga bagay na makaubuti para sa iglesia ng ating Panginoon sa ikaluwalhati ng ating Panginoong Diyos, kaysa sa sarili nating mga kagustuhan at hangarin. So, alisin natin yung ating mga pansariling hangarin, kung meron man. At naway, wala pong ganyan sa iglesia natin. Kundi ang hangarin natin ay ang ikalalago ng kabuuan ng iglesia. So, ang sikreto, hindi na sikreto ngayon dahil tutuklasin natin yan sa pamamagitan pa rin ni Apostol Pablo sa kanyang aklat sa Colosas chapter 3 verse 14. Buksan niyo pa ang inyong mga Biblia, Colosas 3:14. And above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. Kita natin yan. Dapat maging handa tayong isang tabi ang anumang mga bagay na makakahadlang sa paglago ng church. Dinadagdag pa niya dun sa aklat ng Efeso, chapter 4, verse 3. Eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Kamusta pananabik natin sa paglago ng ating pong iglesia? Kamusta po ang pananabik natin sa pakikipag-isa sa mga aspetong ito na atin pong napag-uusapan? Unity, essential po yan sa katagumpayan. Sa Philippian Church, sabi ni Paul doon, chapter 2, verse 2, sabi niya, nakikiusap siya, complete my joy by being of the same mind. Pagkakaisa pa rin. Having the same love, being in full accord in one mind. So pinagdidiinan ni Apostol Pablo. Dahil ang iglesia sa kanilang kapanahonan ay nagkakaproblema dahil sa kakulangan ng ganito. Hindi nagkakaroon ng pagkakaisa ang kanilang kaisipan, ang kaisipan ng mga churches. Nawawala yung pag-iibigan pag-ibig sa kapatid. Kaya sinusulat ni Apostol Pablo ito sa Philippian Church. Sabi niya, ay bigyan niyo naman ako ng kasiyahan. Magkaroon naman kayo ng pagkakaisa. Sabi niya, huwag naman kayong magkakagulo dyan. Para bang sinabi ni Apostol Pablo, ako nag-disciple sa inyo, hindi ako matutuwa kapag nagkakagulo kayo dyan. Para bang ganyan ang sinasabi ni Apostol Pablo sa church sa Philippians. So, paalala ni Paul sa Ephesian Church, pagdating sa chapter 4, verse 1 to 6. Sabi niya, I therefore, a prisoner of the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Pinapaalala ni Apostol Pablo kung paano tayo tinawag ng ating Panginoon. Sabi niya, pahalagahan nyo naman. Sabi niya sa Ephesian Church. Sa papanong kapamaraanan, pagpapahalaga na merong pagpapakumbaba, kahinahunan, may patience, bearing with one another in love, may pag-iibigan sa mga kapatid, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Yan ang kanyang paalala. Diba? So, kamusta tayo ngayon, mga kapatid? So, kamustahin natin yung ating pong mga sarili, yung ating pong iglesia.
kailangan nating i-adapt ang New Testament model para lumago din yung church na ating kinabibilangan. Merong model ang church, merong model church na itinuturo sa atin ng Biblia. Yun ang ating gagawin. So, sabi ko nga kanina, lalago, magtatagumpay ang church kapag tinutularan natin ang mga magandang halimbawa na itinuturo ng banal na kasulatan sa atin. Huwag po natin isang tabi yun dahil yun po ang pattern. So, balikan natin ang New Testament pattern para marami tayong matututunan at marami tayong mga bagay na dapat iwasan. So, ang tanong ngayon, nangungusap na ba ang ating Panginoong Jesucristo sa bawat isa? Ano ba ang magiging tugon ng iglesia ngayon ng ating Panginoon? Para sa magandang kinabukasan nito, para sa paglago, at para sa ikatatagumpay nito. Alam niyo kung minsan, paalala ko lang kung bakit house church ang ating pong strategy sa paglago ng iglesia. Dahil maliit ang building ng church natin. Napakaliit po niyan. Kabataan pa lang puno na yan kung talagang ma-invite natin, kabataan pa lang puno na yan. So, sa house church, maliban na makapag-invite tayo ng ibang mga tao sa paligid, lalago at titibay pa ang tahanan ng ating mga kapatid. So, kung nangusap ang Diyos sa atin o sa inyo ngayon, sundin natin ang kanya pong ibinibigay sa ating model ng church na kanya pong pinalalago sa New Testament. Tumugon tayo na may pagsunod. Maraming mga bagay tayong napag-uusapan kanina. At doon naman sa mga nakikinig sa atin ngayon na hindi pa tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, kung meron man, meron mang mga hindi pa tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, paalala natin sa kanila. Kailangan lang tumugon sa panawagan ng Panginoon para sa kaligtasan. Tanggapin si Kristo, tagapagligtas ng kanilang buhay. At sila din ay magtatagumpay sa kanilang buhay at maging kabahagi sila sa pagkatagumpayan ng church na kinabibilangan nila. So, hanggang dyan lang po muna tayo at luwalhati sa Diyos. Pagpalain po ang bawat isa. Salamat po.